Mabigat na sa damdamin ang mawala ng mahal sa buhay, mabigat pa sa bulsa. Kaya naman malaking tulong ang isinabatas na Free Funeral Service Act. Paano nga ba makaka-avail nito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. 25 hanggang 100,000 pesos. Yan ang karaniwang gastos ng isang pamilya para sa funeral service ng yumaong mahal sa buhay. Sa panahon ng pagluluksa, hindi lang damdamin na mabigat, pati na rin ang gastos. Hindi basta-basta ang perang kailangang ilabas para sa burol, kabaong at libing. Kaya naman malaking ginhawa para sa marami ang pagkakapasa ng Republic Act 12309 o ang Free Funeral Service Act na layuning tulungan ng mga mahihirap na Pilipino. Medyo mabigat siya for an average Filipino. Hindi naman madaling makakuha ng 25 mil kapag bigla kang namatay. Sa ilalim ng batas, libre na ang pag-aasikaso ng funeral documents, pag-embalsamo, burial services, transport cremation, interment, kasama na rin ang kabaong o urn para makuha ang benepisyo. Kailangan lamang magpasa ng mga dokumento tulad ng valid ID, death certificate, funeral contract na nilagdaan ng pamilya at DSWD, at social case study mula sa social worker. Yung ataol, ilaw na gagamit sa burol, yung pagkuha ng bangkay sa kusang namatay, hanggang sa paghatid sa libingan. Ang hindi lang kasama talaga dyan, sementeryo o kaya krematorium. May kaparusahan naman sa mga accredited funeral homes na hindi susunod sa batas. Maaaring pagmultahin ng hanggang 400,000 pesos at ma-revoke ang kanilang lisensya. Samantala, ang sinumang tao o establishmento mapapatunayang nandaya o nakipagsabwatan para makuha ang libreng serbisyo sa pamamagitan ng peking dokumento ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan at pagmumultahin ng hanggang 500,000 pesos. Sa kasalukuyan, inaantabayanan pa ng mga funeral homes ang implemented rules and regulation mula sa gobyerno bago tuluyang ipatupad ang batas. May mawa kami sa DSWD talaga na anumang serbisyo na lumapit sa kanila tungkol sa patay, tatanggapin namin. Maayos sa huling hantungan, yan ang hangad ng bawat Pilipino para sa kanilang mahal sa buhay. Ngayon, hindi na kailangang maglabas ng malaking halaga para magkaroon ng dissenting funeral service. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Para pag-usapan pa ang Free Funeral Service Act, makakasama natin si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, sino-sino lang ba ang makaka-avail nitong free funeral services? Pops J, ang target talaga ng batas na to is matulungan yung mga kapatid nating indigent. No, yung talagang walang kaya magpalibing ng maayos, no? Dahil kadalasan kasi Pops J, yung inikutan nating mga funeral homes, no, yung maabot sa 25 to 100,000 yung usual na ginagastos Pops J yung according nga doon sa ating mga nakusap, yung 25,000 na yun, Pops J, pwede doon sanang may gastos or may ilaan pa sa ibang mga bagay, no? And unfortunately nga, mahirap daw makakuha ng 25 biglaan out of pocket, Pops J. Para sa umaasa sa free funeral service, ano ba ang proseso para maka-avail nito? Saan ipapasa ang mga requirements? Baka naman napakatagal ng proseso. Yung iba biglaan, di ba? Ayun, Pops J, ito kasi is under ng DSWD. So, DSWD yung mag-i-implement nung batas na ito and sila rin yung magbabudget actually nung batas na ito. And usually, kailangan kasi, Pops J, talaga ng documents, no? Tulad ng valid ID, death certificate, no? Tapos yung funeral contract na merong pirma kasama ng DSWD at yung family, at syempre kailangan daw Pops nung social case study ng isang social worker dun sa pamilya kung talagang pasok ba sila dito sa threshold na kanilang titignan para ma-avail nga itong libreng funeral services. Kapag nasubmit na yung mga requirements yan, gaano katagal tumatagal ang proseso, Ivan? Baka naman abutin ng siyam-siyam yan. Perhaps usually naman daw, before kasi meron ng program yung DSWD na ito, yung IKES, no, Pops? Pag may pinakita na raw na acknowledgement letter mula sa DSWD do sa funeral home, bibigyan na kagad, Pops, ng service yung pamilya. Will it take days? Gano? Parang basta magkaroon na Pops ng acknowledgement letter, no? Pag meron na noon, papakita lang doon sa funeral homes, rekta na kagad at bibigyan na kagad ng service. Kasi mga bagay na yan, hindi naman na-foresee yan, hindi na paghahandaan in advance, ano? Tama ka dyan, Pops J, no? Kaya nga iba medyo biglaan daw nangyari, pabigat yun. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.